We have Batangas Vice Governor Mark Leviste now on the line. Magandang umaga po sa inyo, Vice Gov. Magandang umaga po, Ms. Acta and Sir Angelo at sa ating mga tagapanood. Opo, unang-unang katanungan po namin, kumusta po ang lagay ng panahon dyan ngayon? At may mga areas pa rin po ba, may mga lugar pa po ba na lubog pa rin sa baha as of today? Sa awan ng Diyos po, all classes are ongoing already. No class suspension, no state of calamity. Sea travel, there are no stranded plans. Power has at sa ngayon po ay patuloy gumagawa ng story, nagko-consolidate ng mga dikta patungkol po sa agricultural and possible infrastructure damage. Yes, Vice, medyo ano po yung signal natin, medyo yung malabo, baka pwede po tayong pumihit ng konti para klaro, Mas malinaw. kasi sayang po yung mga info na galing po sa inyo. Actually, nakaparada po ako. Okay, sorry. Para na po malinaw ang signal. Ayun, medyo umaano ng konti. Vice Gov, I'd like to ask, medyo yung mga nasabi nyo kanina, medyo maganda naman yung at least yung mga initial assessment. But what we'd like to ask is, may napaulat bang nasaktan po o nasawi sa inyong lalawigan? As of that back in the evening, hapon, sa awan ng Diyos, wala naman pong casualty. In total, we have 556 affected families. Ito ay 4,440 people. I'm sorry, Vice, 500, we didn't get that po. 500 yung affected family. 556 families. 556 families. Equivalent to 4,446 people. Okay. Kanina po, na-report, go ahead. Mahigit at 6 na po na tahanan o bahay ang apektado, of which 4 were totally damaged. Vice Gov, kanina po meron po kaming sinabi dito na report na at least 25 patients po were evacuated from San Juan District Hospital dahil nga po sa pagbaha doon sa area. Gusto po din po namin na kumustahin yung sitwasyon ng mga pasyente na yon and the rest of the patients sa San Juan District Hospital. Ako po ay pumunta sa San Juan Hospital kahapon at noong mga dakong alas 4 na hapon, naibalik na po ang mga at operation po ang ospital. Naibalik na ang mga pasyente sa evacuation center nearby the hospital. Yes, Vice, I'd like to... go ahead. Noong pumunta po ako hapon, alas 4 na hapon, naglilinis pa rin staff, personnel at iba pa volunteer dahil halos sa bewang ang baha at masok ang tubig, pinasok so papasalamat kami sa mga volunteer, lalo ang Red Cross, dahil nagpadala po sila ng mga funds para tumulong sa paglinis ng hospital. Ang mga ibang equipment at kagamitan ay nakalabas ng hospital para masira. Pero hindi porket balik na ay pwede na gamitin dahil kailangan na ang mga outlets upang maiwasan ang short circuit at bakit pa maging dahilan, potential cause ng stock. Okay, Vice, gusto ko lang itanong, nagsimula bang umuwi na sa kanilang mga bahay ang mga evacuees? Ano po ang sitwasyon natin with regards to yung mga evacuation centers? Opo,
po ang mga evacuate natin at ngayon po amoy na sa bayan ng Cuenca. Kagaling ko rin ng Batangas. At so far, the weather is fair. Maaraw pero sa awan ng Diyos ng mainit. Pero hindi pa po nagbulan. So, we expect that everyone is back in their homes, if not turn to normal ang buwan at pamumuhay dito po katapos ng bagyo. I was wondering, Vice Governor, kasi ang Lucena has declared state of calamity na po, no, in their area. Kung kayo po ba ay may balak din po magdeklara sa inyong lugar? And may mga kanseladong biyahe pa rin po ba sa Batangas Port? Sa ngayon po, wala namang advice na merong nag-declare ng sa mga local government. Right. Ang pamahalaan panlalawigan po ay mag-declare ng state of calamity. At wala na pong intention of travel or travel sa ating mga. In fact, as early as 7 o'clock yesterday morning, ipinatupad po sa pangkukunan ang pagbiyahe sa ating karagatan. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at patuloy po kaming makikipag-coordinate with you para po sa mga magiging update po sa inyong lugar. For the meantime, ingat po kayo. Maraming salamat, Batangas Vice Governor Mark Leviste. Maraming salamat, Ms. and Angelo, at maraming salamat din sa inyo. Mag-iingat din po kayo. Alright. Yun, at least Medyo umu-okay naman doon sa area nila medyo base yung sa sinabi ni initial Vice assessment ni Governor. Vice Governor, medyo maganda naman ang sitwasyon, improving. Pero siyempre, madami pang pagtutuunan ng pansin. Like, may mga certain areas pa daw na nakalubog pa rin sa baha. And Ayan. of course, there are certain families that need assistance, Yeah. diba? Usually naman, yung mga assistance, yung food, yung mga hygiene kits, etc.